I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Unang linggo pa lang ng Nobyembre pero dalawang bagyo na agad ang binabantayan ng Pag-asa. Alamin po natin ang latest sa lagay ng ating panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Magandang gabi, Jessica. Kanina ngang hapon tumama sa kalupaan ng Tandag, Surigao del Sur ang bagyong Wilma. Pero matapos maglandfall, humina rin ito at naging isang low pressure area na lang. Kaya inalis na ng Pag-asa ang lahat ng storm signals na itinaas sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Huling namataan ang LPA sa layong 15 kilometers dyan sa may timog kanluran ng Tagbilaran City. Samantala, isa pang bagyo na may international name na Haiyan ang nakikitang posibleng pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Huwebes. At tatawagin itong bagyong Yolanda sa oras na pumasok ito sa PAR. At mas malakas ang bagyong ito kumpara sa bagyong Wilma at base sa storm track ng Weather Central ay tutumbukin ito ang Eastern Visayas. At kung makikita natin dito sa storm track ng Weather Central, meron tayong cone of uncertainty. So ito yung posibleng tatahaking niya, Jessica, araw ng Biyernes, alas 2 ng hapon, posibleng tumama ito dito sa may Eastern Visayas. Pero itong shaded area na ito yung cone of uncertainty, posibleng yung sa kanyang sentro ay nandito sa may Metro Manila or as far north as dito sa may Central Luzon o kung dito naman sa south hanggang dito sa may northeastern Mindanao. Kaya ito yung ating babantayan sa mga susunod na araw kung mananatili itong posibleng track nitong malakas na bagyong si Haiyan na magiging Yolanda oras na pumasok sa PAR. Samantala bukas, mahina hanggang katamtamang pagulan ang inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang na riyan ang Metro Manila na kung saan mababa yung tsansa ng pagulan sa umaga, bahagyang tataas sa hapon at muli na namang bababa yung tsansa pagdating ng gabi. Katamtaman hanggang malalakas sa pagulan naman ang maranasan sa malaking bahagi ng Visayas at maging sa Mindanao, lalo na dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at dyan sa Caraga ay makakaranas ng mga pagulan. Paliwanag ng Pag-asa, ang mga pagulang yan ay epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, lalong-lalo na dito sa Visayas at Mindanao. Samantala, kahit wala pong bagyo, nakataas ang gale warning ng Pag-asa dito sa northern seaboard ng Northern Luzon. Yan ay dahil sa malakas na hangin na nanggagaling sa northeast. Kaya pinapayuhan yung mga maliliit na sakyang pandagat na iwasan muna ang paglalayag sa bahaging ito ng karagatan ng Pilipinas. Jessica? Mang Tani, itong si Haiyan o Yolanda, gaano po kalakas ito? Sa ngayon, Jessica, ito ay isa pa lamang tropical storm. Ibig sabihin, ang kanyang wind ay mga 60 o 70 kilometers per hour. Pero kung mapapansin nyo, malayo pa siya. Nandito pa halos siya sa kalagitnaan ng Pacific Ocean. Papasok pa lamang sa PAR. At base sa forecast ng Weather Central, bago yan pumasok dito sa ating PAR, ito ay isa ng ganap na typhoon. Ibig sabihin, mahigit 120 kilometers per hour na ang kanyang center wind. At kung yan ay araw ng Huwebes at araw ng Biyernes yan, maglalandfall kung hindi magbabago yung kanyang bilis at kilos, meron ka pang mahigit isang araw halos na mamamaybayan dyan sa karagatan. Kaya inaasahan na bago yan tumama, base dun sa track or forecast ng Weather Central, kulang-kulang mahigit mga 200 kilometro kada oras yung kanyang maximum sustained wind near the center. Naku, napakalakas po nun, Mang Tani. 200 kilometers. Parang malapit na maging super typhoon, di ho ba? Tama yan, Jessica. Kaya lang ang nakakano natin, kahit na hindi maging super typhoon yan, pangkaraniwan kasi pag ang bagyo dito dumaan sa Visayas, kung makikita mo yung cone of uncertainty, dito pa nga sa Bicol, o kaya dito sa may northeastern Mindanao, mas maraming tao yan kung ikukumpara mo pag ang bagyo ay tumatawid dito sa norte, na kung saan mas kakaunti ang tao. Kaya yung mga ganyan, kahit hindi maging super typhoon yan, 150, 180 kilometers per hour, magiging mapaminsala yan, lalong-lalo na kung tatawirin yan
yung Visayas o kaya yaang Southern Luzon. Okay, mas densely populated kasi yung dadaanan niya, no po. Pero Mang Tani, tama ba? Kasi nga masyadong malayo pa yung nilalakbay nito, no? Thursday, nasa Pacific Ocean siya. May isang araw pa siya para mag-ipon ng lakas. Diba? Alam mo natin, pag dumadaan sa dagat o tubig itong bagyo, at lalo na Pacific Ocean, medyo mainit ang temperatura dyan, lalo pong lumalakas yung mga bagyo. Tama yun. At ito, kung makikita mo, ito yung wind map ng Weather Central. Yung nakikita nating mga araw na yan, mas mahaba yung araw, mas malakas yung hangin, Jessica. So nakikita mo, merong isang araw dyan na halos ang haba doble o triple nitong mas malalakas na hangin. So ito yung gitna ng bagyo bago lumapit dito sa kalupaan. At yung tubig na binanggit mo kanina, yung temperatura ng dagat, yun yung isang pangkaraniwan dito sa atin. Mainit yung temperatura ng dagat, kaya ang nangyayari, kailangan ng bagyo yan para lalong lumakas, kaya kumisan bago tumama sa lupa, lalong lumalakas yan. At pag tama naman sa kalupaan, ito pang isang natin, Jessica, pangkaraniwan pag ang bagyo ay tumama sa Luzon, dahil maluwang yung lupa na yan, nagmatagal bago makabawi yung bagyo, at pagtawid niya sa West Philippine Sea, tsaka siya lumalakas. Ang nangyayari sa Visayas, Jessica, dahil mga pulo-pulo yan, tatama sa isang isla, dadaan uli sa tubig, nakakabawi yung bagyo, tatama uli sa isang isla, medyo hihina, pero pagdaan na naman yan sa tubigan, babawi na naman, kaya kuminsan, na-maintain niya yung kanyang lakas habang tumatawid diyan sa Visayas. Nako, yun ang bad news. Pag sa Luzon kasi tumama, pag tumama sa mga bundok ng Cordillera yan, humihina. Pero sa Visayas, marami siyang tubigan na dadaanan. At saka Mang Tani, naalala ko, pag Nobyembre talaga, mas grabe yung mga bagyo, di po ba? Tama yun, Jessica. Mas kakaunti ang bilang ng tumatawid na bagyo, Nobyembre at Disyembre, kumpara sa June, July, August, September. Pero dinadaan naman nun, doon sa lakas niya at yung pagtawid niya sa kalupaan. So kung hindi sa Mindanao, diyan sa Visayas o kaya naman Southern Luzon at posible pa nga dito sa Metro Manila. Okay, kasi ang alam natin pag huling hirit na ng mga bagyo towards the end of the year, yan yung mga dapat binabantayan din kasi malalakas sila talaga. Tama yun. Kaya nga ngayon pa lamang, hindi po natin sinasabi na ito na yung mangyayari, pero base doon sa forecasting tools na ginagamit natin, isang senaryo ito na hindi biro ito, Jessica, kung sakaling mangyayari, dahil dito ipinapakita na talagang malakas o lalakas itong bagyong Yolanda to be na posibleng tumawid dito sa Visayas. Okay, more or less po, tama po Mang Tani, sigurado na tayong malakas ito dahil nga po babiyahe yan sa dagat sa Pacific Ocean pa. Pero ang kailangan na lang bantayan yung cone of uncertainty na medyo malawak kung saan eksakto tatama ang range between Central Luzon hanggang sa Visayas. Tama po? Tama yun. So ngayon ay Lunes pa lamang, meron pang 4 na araw. Titingnan natin mabuti kung ano yung mangyayari, babantayan natin yan at kung sakasakali. Pero yun nga, base sa long-term average o yung normal track ng bagyo, talagang tumatawid yung bagyo dito sa Visayas o Mindanao. Pero meron pa rin isang posibilidad, Jessica, na ito ay pumasok sa PAR pero magre-recurve. Ibig sabihin, tatama, pagpasok sa PAR, iiwas sa ating bansa at babalik papunta ng Japan. Pero sa ngayon, wala tayong nakikitang ganong senaryo. Okay, si Wilma, wala nang interaction dahil nakaalis na po, no ho? Actually, hindi nakaalis si Wilma kung hindi humina siya nung tumama siya dito sa may northeastern Mindanao. Wala nang possible reaction sana between this new bagyo, tong Yolanda, at saka itong si Wilma para pwede pa siyang mag-curve upwards. Wala na hong ganyang possibility, Mang Tani. Sa ngayon, wala na tayong nakikita dahil ito tuloy-tuloy na LPA na. Pero ganun pa man, LPA ito, posibleng magbigay pa yan ng mga pagulan dito sa ibang bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dyan sa may western section, Jessica. Okay, maraming salamat po, Mang Tani. Nathaniel Cruz, ang ating GMA resident meteorologist. At para sa iba pang weather update, bumisita sa gmanews.tv o sa Facebook page ng GMA Weather. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.